Usapin na naman itong, pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang paghahatid ng Love for All program sa Camp Crame ngayong Martes, Mayo 5. Tampok dito ang one-stop shop ng mga libreng laboratory test, gamot, consultation at government services sa mga pulis at empleyado ng Philippine National Police. Ayun, oh, 'di ba? Ito na balita ito sa DZRH News, ayun. Nasa bawat mga station. Ito dapat, ito yung gayahin ninyo. Itong mga ganitong mga programa, hindi yung bulsa nyo lang yung pinoprograma nyo. Nakakaingat talaga kayo. Ako yung nagpapaliwanag lang, mga kasubaybay, mga kasponsor. Kaya kung meron kayong opinion nyo yan at opinion ko rin to. We need to respect each other. This is the freedom of speech and expression. No? Huwag kayong magalit kung matatamaan kayo, ha? Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, no, real talk lang po tayo. Ito yung itong si FL, no, si First Lady Lisa Araneta Marcos ay naghatid ng Love for All. No, maganda ganitong programa. At sana hindi lang po ito sa Camp Crame, no? Kundi sana magtuloy-tuloy pa ito. Ganitong programa, hindi yung puro bulsa. Ang sabi naman ng mga commentators dito, pakitang tao lang yan kasi malapit na yung 2028 alam daw nila na tatalunin daw talaga sila ni VP Sara. Sabi nila, bakit ba? Mananalo ba yan? Ang tanong, mananalo ba yan? Yun ang tanong. Huwag kayo munang mangarap ng mataas kasi sabi nila, Agila. Tama, Agila naman. Pag sa Davao, Agila. Pero bakit parang tukmo, hindi Agila? Ang Agila kasi mataas ang lipad, mataas ang pangarap sa kanyang bansa. Ito naman, lipad siya ng lipad. Di nyo ba napapansin? No, itong mga ganitong politicians, lipad ng lipad, papunta kung saan-saan, no? May gera, may crisis, no? Isisisi sa Pangulo, isisisi sa administrasyon, pero sila lipad ng lipad. O, tama naman, Agila, Agilang Gala. Sang-ayon po ba kayo dyan, mga kasubaban, mga kasponsor? Agila, Agilang Gala. Ang tanong pa nga saan sila kumukuha ng nila, expenses, 'di ba? Balita di yung marami kasing pogo, no? Maraming mga dating mga drug lords na mga kaibigan, ha? Tingnan ka ng naman. Minangyan naman ng meron ako wala ni mumunahin ulan ni Mimitara. Naman ang buhay niyo, no? Diba? Ngayon etong ginawa naman na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, marami pa ring pumupuna, no? Imbis na magpasalamat kayo, itong programa na ito magtuloy-tuloy, no? At hindi naman palagi naman ito, tuloy-tuloy naman ito. Kaso lang maraming maharang dahil akala nila natatabunan sila. Hindi nila matanggap na ang administrasyon ay may ginagawang tama at pinupuna nila lagi. Diba, mga kasababay, mga ka-sponsor, palakpakan natin sila, matatalino kasi sila. Mga marurunong sila, no, mga kasababay, mga ka-sponsor, puro sila marunong. Ay, nako talaga. Puro sila marunong. Imbis na magpasalamat kayo, mga hinayupak kayo, ha? Puro kayo puna. Sa lahat ng mga dyan, mga kababayan nating mga DDS supporters tuloy. Yung mga kakamping dyan. Pag narinig nyo po ito, huwag lang sana kayong masaktan masyado. Opinion po natin, opinion nyo rin yan. Respetuhan lang po tayo. Pero pag ganito, respeto nyo rin yung First Lady. Bakit inaano ba kayo ni First Lady? Kahit ngayong Western Visayas State nagpasalamat dito kay First Lady. Isa itong guro ng mga abogado Mga kasubaban, mga ka-sponsor. Hindi po ito mga bubong tao. Tulad na sinabi ni Kung Pulong, no, kay BBM. Ano ba yung tinapos daw ni BBM? Wala naman daw na tinapos si BBM. Bakit ba? Makakapunta ka ba sa Harvard University kung bobo ka? Anak ng buhay. Ito nga sila, ilang years na sila, ilang years na naging kongresista ng Davao 1st District. Wala naman sila napatupad na batas, mga absinot pa.
Mahilig pang mag-absent, lagi nilang, "O, ikumpara na naman natin, oh, balik tayo 'no, labas tayo sa topic, ikumpara na naman natin yung, BP noon at BP ngayon." Oh, ang BP noon 'no, ay, nagtatrabaho kahit pati personal binabalahura, pero nananatili pa rin bilang VP presidente ng bansang Pilipinas. Hanap ng buhay niyo. Pero yung BP niyong Aguila 'no, ang Agilang gala, laging gala, o ngayon gumala na naman 'no. Malapit na yung, tirada sa Senado, tirahan sa Senado, marami ng, minority blocks na haharang. Pero yung BP natin 'no, nandun sa ibang bansa 'no, ang sarap ng buhay. Hmm. Magalit lang kahit magalit diyan, pero bahala kayo diyan. Ay naku. Ngayon, sasabihin niyo na naman, palabas lang 'to or, pangkalubag-loob lang daw ito. Yung makikita mo lagi sa comments, eh. Oh, bangag, ito pala yung asawa ano, pang-paano lang ito, pang-blackmail lang daw, pang-mind setting lang daw, mind conditioning. Sino ba yung nagma-mind conditioning, nag-announce ng nagpa-early announce pa 'no, announcement na tatakbo na presidente, anak ng buhay. Mga kasababay, mga ka-sponsor, tindi 'no, tindi ng trip 'no, hay na hay. Imbis magpasalamat kayo sa asawa ng presidente, minumura niya pa lagi. Kung babasahin mo yung comment section nito, ang tindi talaga. Kung nakita niyo lang mga kasababay, mga ka-sponsor 'no, para kang nasa pelikula, 'no? Parang alam niyo, na-normalize kasi yung pagmumura nung, panahon ng, si, Digong ang naging presidente 'no, naging normal na yung simula sa batang maliit hanggang sa mga utak didilis na lumaki. Hmm, Hindi na didilis, 'no, pating na, pating. Ganyan magsalita, balahura, sobrang ay naku, magmura, papatayin kita, gusto mo papatayin kita, 'no? Bukas hindi ka naabutan ng bukas, eh. Hindi 'no, mga sababay, mga ka-sponsor 'no, PR mo, tapos, kasi maraming rape case Davao kasi maraming magaganda. Tapos yung mga utak tae nagsisipalakpakan naman. Hindi nila inaalam yung feelings ng mga rape victims, yung mga, napatay na mga kabataan sa war on drugs, 'no? Nadamay yung mga inosente. Tapos sasabihin, "Ano, punta ka dito suntukin kita, eh." Yung BP natin na Aguila lumilipad pero laptop pala yung lumipad. Ito ang lagi ko ngang sinasabi, being a leader, hmm, being a, public official 'no, mga kasubabay, mga ka-sponsor, lagi po nating tatandaan nito. We have to show the code of conduct. 'Di ba nagpapa-implement tayo ng batas, eh. Gusto natin na, meron tayong respeto, mga kasubabay, mga ka-sponsor. Pero bakit, bakit naman? Bakit naman ganito, mga kasubabay, mga ka-sponsor, ang nangyayari sa ating inang-bayan? 'Di ba? Hindi, 'no? Imbes na tulungan niyo ang administrasyon at ang presidente para malutas itong, ah, katiwalian na iniwan ng, dating, presidente at kanyang mga galamay na natira pa ngayon, 'no? Lagi niyo pang, pinupuna at lagi niyong binabalahura ang presidente. Tapos 'pag kayo naman ang nabalahura, na real talk kayo, kayo naman yung magagalit, anak ng buhay niyo, ha? Kaya bilib talaga ako sa mga utak niyo. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko 'no. Kung sino man yung, makapanood nito, pasensya talaga kayo. Iba-iba tayong opinyon, pero sana pumanig naman kayo sa katotohanan. Biblikal man yan o hindi, respetuhin natin yung presidente. Kasi ang hindi sumusunod 'no, sa batas ng, tao
ay hindi sumusunod sa batas ng Diyos. Klaro 'yan, 'di ba, Senator Marcoleta, Pastor Villanueva, 'di ba sa Quran ganyan din ang kasulat, 'no? Senator, Robin Padilla, sir, 'di ba? Oh, 'di ba? Tama po ba, mali? Kasi sa ang buhay we are not perfect. Wala namang perpektong leader, eh. Pero yung kailangan ng leader natin ngayon, kailangan ng bansang Pilipinas unity, kaya nga may uniteam. Kaya marami ngang nagsasabi, 'no, oh, kahit ng mga commentators, mga social media ano, peddlers, lahat ng, nasa SOCMED, lahat ng mga radio station, lahat na nagbibigay ng kanilang mga opinion. Etong si Martin Romualdez talaga di umano ang sumira talaga ng Uniteam, 'no? Ito rin yung nagdungis ng apelyido, oh, 'di ba? Nakasabay mga ka-sponsor. Pero anong masasabi niyo dito? Nakasabay mga ka-sponsor. Opinyon lang natin 'to, pero medyo real talk na tayo dun. Pero sa inyo, ano masasabi niyo dito? Mga opinyon lang nila yun, eh, nababasa lang natin yun sa comment section. Pero sa akin lang naman, ang kailangan talaga ng unity, pagkakaisa, hindi yung babanatan mo si PBBM, tapos isisisi mo na naman sa isang, sa isang, kongresista, sa isang, ah, senador o kung kay sino-sino, oh. 'Di ba? Kayo-kayo lang naman diyan, eh, kayo lang naman may alam diyan mga kasabay mga ka-sponsor, nagbabanatan kayo diyan, 'no? Oh, ngayon, sino yung, laging wala, 'no? Ang ating Vice President. Magtulungan lang sana tayo dito. Kaya nga unity para magkaisa, 'no? May unity, hindi yung, itong minority block yung laging magba-block dito, 'no? Laging haharang. Kasi gusto lang nila sila yung papanigan, sila yung papakinggan, 'no, mga kasabay mga ka-sponsor. Puro kayo aligasyon, mm. Pati sa House Speaker puro kayo aligasyon, wala naman kayong mga ebidensya, mga anak ng buhay. Hmm, kayo lang naman pala yung mga buhaya. Nababasa mo sa comment section puro magagaling, eh, 'no? Hindi niyo ba naiisip na yung pangulo hindi nga nagmumura, bigyan niyo nga ako ng isang, part na nagmura si, PBBM or ng away si PBBM sa kanila, 'di ba, mga kasabay mga ka-sponsor? Kaya palakpakan natin ating presidente. Puro kasi sila aligasyon, wala naman silang, tumpak na ano, wala naman silang pruweba, wala naman silang ebidensya, 'no? Sisi ng sisi, anak ng buhay. 'Di ba? Tindi, 'no? Puro kayo magagaling, eh. Ito pa, hmm, ito, next topic, the best way to move forward is to prepare for trials. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ng, pagkumpirma ng International Criminal Court 'no, o pre-trial chamber, 1 sa lahat ng, charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa lang itong, dalawang ICC cases, so sabi dito. So we don't think na they will let this go. Saad ng bise sa isang, panayam kasabay ng, pagbisita niya sa The Hague, sa Netherlands. Eto naman, alam alam niyo bakit siya gustong pumunta ng, Korea si VP Sara? Hindi umano kasi alam niyo na, manghihingi ng backup doon sa mga kilalang tao doon. Anak ng buhay, puro kayong marunong, eh, 'no? Marunong. Oh, basahin natin ulit, ito. Ito ang pahayag ni, Vice President Sara Duterte kasunod ng pagkumpirma ng International Criminal Court or ICC pre-trial chamber 1 sa lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito kasi yung masakit na, sa mga ka-sponsor, yung tapang kasi may lugar yan. Una, being a leader must be a good example sa isang, bayan, sa isang lungsod, sa isang nasyon.
Yung hindi puro tapang lang, kamay na bakal. Ako, sang-ayon ako sa kamay na bakal. Pero 'pag sinobrahan mo naman, hindi naman tama yun kasi lahat ng sobra ay mali, mga kasababa, mga ka-sponsor. Ang masakit kasi dito sa ginawa ni, President, Digong ba Digong? Hmm. Ano, gusto niyo medyo ano pa tayo dito, medyo formal? Hmm, oh. Ang ano kasi dito, yung, pagiging, nasa itaas minsan tayo, being a leader, 'wag natin abusuhin yung ating, karapatan o ating pagiging leader o ang batas na tayo ang humahawak. Kasi ikaw ang presidente, ikaw ang king ng, isang bansa. 'Wag mo naman sobrahan na parang, chino-choke mo na yung taong bayan. Tapos pagdating naman na ikaw ay makasuhan, 'no, mga kasababan, mga ka-sponsor, puro depensa, 'di ba? Sa inyo po, anong opinyon niyo dito, mga kasababan, mga ka-sponsor? Hmm, dito ang lakas-lakas, 'no? Papapatayin ko kayo, ay naku, mga ano kayo, 'no, mga ay naku talaga, puto kutsinta kayo, eh. And pagdating naman doon sa International Criminal Court, ako si, Rodrigo Dua Duterte, former President of the Philippines. Oh, kaya 'wag natin abusuhin yung ating katungkulan para lang gipitin yung, mga kababayan nating Pilipino na hindi pabor sa atin. Sa inyo po, anong masasabi niyo dito, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko? 'Wag nating gipitin, 'wag nating gamitin yung batas para lang abusuhin natin yung karapatan ng sambayanang Pilipino. Hindi naman lahat, pero marami din talagang nabiktima nun. Ako, na na nafi-feel naman natin because tatay nila yon ng Vice Presidente. Pero sana kung mali ay mali, hindi yung mali na gagawin mo pang tama, 'di ba? Itatama mo pa yung mali, o 'di ba? Parang kanta lang yan ni, ano, yung anong rapper na yon, 'no, J-Kid, 'no? Ginagawa mo yung, mali dahil alam mo yung, mali ay parang tama, oh. Hindi lahat ng tama ay tama, hindi lahat ng mali, mali. So, gumagawa ka ng tama dahil akala mo gumagawa ka ng mali dahil akala mo'y tama, o gumagawa ka ng mali para ito'y tumama, oh, 'di ba? Hindi lahat gano'n. Susundin natin kasi may proseso, eh. Oh. Ngayon sasabihin niyo naman binabayaran yung ICC, o may resibo pa silang, pinapakita, ano 'yun? May negotiation tapos may resibo? Oo, oh, 'di ba? Parang ano lang, parang eaten marites, mga kasababay, mga ka-sponsor. Parang eaten marites lang, 'no? Hmm, may maleta pero hindi natin alam kung anong laman, pera ba o ay naku, gawa-gawa lang. Oo, tapos dun nakita sa bahay bimbangan ng kanilang idol. Hmm, puro kayo akusay, 'no? Pati yung house speaker tinitira niyo, wala naman kayong ebidensya, ano pang gagawin? Hmm, hmm, titirisin ko kayo. Tirisin niyo na lang ako para kasi maraming magagalit dito, tirisin niyo na lang ako. Oh, tirisin niyo na lang ako. Oh, kung nagagalit kayo. Kahit ako marami na ngang, ano, nagcha-chat, nagbabanta, grabe talaga, 'no. Ganyan ba yung utak niyo, mga DDS? Oo. Sabi daw mukha daw akong adik, ayaw naman nilang makipag-ano sa challenge. Magpa-laboratory tayo, magpa-Hercules tayo, ayaw naman nila. Mm. Sabi ni VP Sara, wala na. So we don't think na they will let this go. Saad ng VC pa ba, "Oh, I don't think they will let this go." Ang dami niyo na ngang kakampi, 'no? Oh, tapos pupunta ka pa ng ibang lugar para maghahanap pa rin ng kakampi.
Pero itong aabangan natin mga kasubaban, mga ka-sponsor, ito yung, pagdating na sa Senado 'no. Pero irespeto pa rin natin ito kung ano man yung kalabasan ng, trial na ito patungkol sa impeachment ng ating Vice Presidente na Aguila 'no, na laging umaalis ng bansa. Mayaman, eh, bilyonaryo, eh, kaya yun marami talagang, pang-travel. Baka naaasar na kayo ano diyan, ha, mga utak, caramel, ha. Huwag kayong maasar, huwag kayong maasar. Opinyon natin 'to, eh, respetuhan lang tayo. Baka sabihin niyo hindi ko nirerespeto yung, idol niyo. Nirerespeto ko 'yan lahat, mga kasababay, mga ka-sponsor. Kaso lang, eto yung masasabi ko lang, panatilihin natin yung code of conduct 'no. Merong mga proseso na hindi yung kinakasuhan ka ta's babanggain mo naman, kinakasuhan ka, galing sa batas ng, bansang Pilipinas tapos kakasuhan mo rin yung ng mga mambabatas na nagkaso sa'yo. 'No, hindi mo pa nga nasagot-sagot itong mga aligasyon sa'yo at sa buong angkan mo, tapos magkakaso ka naman. Kung wala kang tinatago, ito lang kasi, kung wala kang tinatago, oh, mga kasababa, mga ka-sponsor, kung walang tinatago, haharap 'yan 'no, mag-i-explain 'yan. 'Yan nga sabi ni Senator Miriam, eh, 'no, at ni, former Vice President Leni Robredo 'no, na kung ikaw ay isang ina ng bayan 'no, ng sambayan ng Pilipino, mga kasababang, mga sponsor, harapin mo 'yan, lahat ng aligasyon tulad ni Noynoy Aquino, ni for late, President, Noynoy Aquino, harapin mo 'yan lahat ng ibinabato sa'yo. Hindi yung kamalian tulad nito 'no, yung ICC babanggain mo pa, pupunahin mo pa 'no, para lang maipagtanggol. Kasi wala naman, alam naman natin wala namang ibang ikaaso sa former president, eh, yung patayan naman talaga at yung war on drugs, 'di ba? Kaya sana yung, tapang, yung kayabangan, 'wag natin pairalin 'yan. Yung lagi pairalin natin yung puso, yung makatao, maka-Diyos tayo. That was the consequences na una, you mock God. God is a living God. Kung ano ka man, kung ano man yung reliyon o sekta mo, religion mo, you have to respect them. Hmm, you need to respect them, not only for their beliefs but also for their, freedom of speech, for their freedom of being human in this country, in this world, in this community, 'no? Irespeto natin ang bawat isa. Hindi yung, dahil ikaw ang nakaupo, babalasubasin mo na yung komunidad mo, yung nasa ilalim mo, patatanggal mo lahat, tapos ilalagay mo yung mga kagrupo mo para pagdating ng panahon na ikaw ay titirahin or ang angkan mo man ay titirahin, 'no, ay may nakahanda na kayong makinarya. Gano'n ang tirada, eh. Mga kasababa, mga ka-sponsor, napapansin niyo ba 'yan? Hindi. Kung napapansin niyo po 'yan, ganyan ang tirada nila. Oh, ngayon laging, masama ang presidente, pati ang DPWH 'no? 'Di naman alam lahat 'yan ni Secretary Dizon, yung sa ilalim pala yung congressman diyan, mga kontraktor may ginagawa ng kababalaghan, 'no? Tindi 'no? Sometimes sasabihin nila nayayabangan sila sa hindi naman tayo mayabang, katamtaman lang. Mataas daw yung lipad na hindi nga ako mataas, eh. Yung mga kasababang, mga ka-sponsor 'no, tindi 'no? Mukha daw ako si Diwata, hindi ako si Diwata, ako yung sisira ng araw mo. Oh, 'di ba? Hindi pa ako nagmumura niyan, 'pag nagmumura ako talaga pati buong pagkatao mo tatakbo talaga, eh, 'no? Chill lang muna ako dito, 'wag niyo akong galitin, 'no? 'Di ba po mga kasubaba, mga ka-sponsor 'no? Ngayon balik-balikan natin.
balik-balikan natin. Ano po ba ang dapat gawin natin dito o sa pagpuna sa, ginawa ng First Lady, itong sa, ah, pag, ano kay, Saldico, itong minority block. Nakita niyo ba itong si Senador Marcoleta? Dati mabait 'to, eh, bakit biglang nagkaganito? Kasi nahaluan na kasi ng pagiging, senador, eh, yung pagiging senador 'yan nung umiiral 'no, hindi yung makabansa, makabayan. Kaya lagi niyang sinasabi sa ibang mga YouTubers 'no, lalo na itong mga matatagal na talaga, lagi ko 'yan silang napapanood, mga kasababa, mga ka-sponsor. Oh, itong, tirada na ganito, na bakit sila, ah bakit sila gustong, bakit nila, gustong igiit talaga yung kanilang side. Oh, kasi alam nila sa sarili nila, mga kasababan, mga ka-sponsor, na meron silang pananagutan sa taong bayan sa bansang Pilipinas. Pero lahat ng mga naakusahan dito 'no, both sides, sa mga DDS, sa mga loyalist 'no, mga loyalista, both of them naman may mga buaya talaga sa ilalim nila. Kaso lang, ibinulgar talaga ng presidente, hanggang umabot sa ganitong usapin 'no. Hanggang itong minority block na hindi napagbigyan, alam naman natin hindi ito napagbigyan si Senador Marcoleta, kaya biglang bumaba sa minority, pumunta sa party list at ngayon inaaway na ang administrasyon. 'Pag hindi ho kayo napagbigyan 'no, parang tulad ni, Sir Mike Defensor. 'Pag hindi po kayo napagbigyan, may mga purpose naman, eh, may time talaga na kayo, Kaya sabi nga nila, mag-antay kayo sa 2028. Nag-aantay nga kami, eh. Irespeto muna natin kung sinong nakaupo ngayon, hindi yung puro kayo po na, hindi na kayong tumutulong, wala na kayong naitutulong, o nagma-mindsetting pa kayo ng, community, lalo na itong mga rally 'no, mga rallyista din na ay naku talaga. Ako naiintindihan ko rin sila kasi mga bayad din 'yan sila, eh. Ako nakakaintindi ako sa kanila pero naaawa ako, 'no, kasi need nila ng pera. Pero sana 'wag naman natin lokohin sila, mga ating mga binibinit, mga ginoo diyan 'no, na nakaupo 'no. Kaya nga may kanta, "Kayo na nakaupo, subukan niyo namang tumayo." 'Di ba? At baka matanaw ninyo ang kalagayan ko, 'di ba? At baka matanaw ninyo ang kalagayan ng bansang Pilipinas, 'no? At hindi naman lahat na naghihirap sa bansang Pilipinas ay naghihirap dahil sa mga pulitiko. Naghihirap sila dahil hindi sila nagtatrabaho, 'di ba? Yung iba sumusunod lang sa utos ng mga pulitiko, ano, tapos nag-aakusahan sila. Tapos yung gagamitin nila itong mga pawn. Parang chess lang 'to, eh, mga kasababan, mga ka-sponsor, eh. Ang nangyayari sa ating inang bayan, parang chess lang po ito. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Kung sino yung pawn, siyempre siya yung unang pinapakain. Unless na lang itong pawn ay magiging isang bishop, magiging isang queen, o magiging isang horse, magiging isang, ano pa, rook, 'di ba? Kaya nga meron tayong mga opinyon. Pero yung opinyon na yun sana gagamitin din natin sa tama, 'di ba? Gano'n din yung pagiging leader ng bansang Pilipinas. Kaya nga kayo itinalaga diyan para magtulong-tulong. Hindi yung magtutulong-tulungan kayo para pabagsakin ang presidente ng bansang Pilipinas. Opinyon ko lang 'to, nagpapaliwanag lang ako, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, Hindi ako nang-aaway sa inyo, Kung opinyon niyo diyan, mambalakura ka diyan, magmura kayo diyan, wala akong pakialam sa inyo. Palabas niyo yung galit niyo. Eh, baka 'pag ako kasi magmura, lalabas pati kaluluwa niyo, 'no? 'Di ba? Laging pinupuna, unity nga, eh, unity. Oh. Kaya yun lang 'no, mga kasababay, mga ka-sponsor, yun lang po ang aking masasabi dito patungkol dito sa kaganapan sa ating inang bayan, patungkol sa ating, pinag-usapan ngayon dito sa ating,
hupiko at, panayam. Tulad nito, ito pa, itong kapag nahuli puwede nating sabihin na pahinto, itong sabi ni, Yusek Castro, nice. Tapos itong sabi ni General De Leon, 'di ba, mga kasababay, mga ka-sponsor. Ayoko nang i-tackle 'to, naiinis ako 'pag nakita ko yung mga mukha na 'to, eh. Lagi na lang kayo nag-aaway, 'no? Konting bagay pinapalaki, 'no? 'Di ba, Sir General, retired General Orlando De Leon. Lagi niyo kasing, ay naku, pinupuna, 'no? Ito si Yusek Claire, 'di ba? Anak ng buhay niyo naman talaga, oh. Ayaw niyo kasing paawat, 'no? Maliit na bagay pinapalaki kahit nga simpleng paliwanag lang, maipaliwanag ito, kaso lang binibigyan niyo kasi ng mga meaning. Kaya nga nag-aaway-away kayo, wala ng unity. It's because ang pinapaira niyo emosyon, hindi yung pagmamahal sa bansang Pilipinas. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Hindi yung mga idol-idol niyo diyan, 'no? Puro kayo idolo, eh, 'no? Idolo, mm. At ipagtaas ng presyo ng, gasolina, 'no? Tindi, 'no? At kuryente. Eto pa, mga kasabayan, mga ka-sponsor, 'no, ibinida ng Department of Energy, oh, ah, itong, pagtaas ng presyo ng kuryente, napigil ng DOE, oh, Department of Energy, na naiwasan o napigil nila ang pagkakaroon ng ₱7 na pagtaas ng presyo ng kuryente ayon kay, Energy Secretary Sharon, Garin. Oh, alam mo si Ma'am Sharon, taga-amin 'to. Proud ako dito. Ito ang kanilang, nainis sa ano, 'di ba, bilang, kanilang, pangunahing mandato. Kasi itong VAT na 'to, ito naman talaga yung ano, ayoko na sanang ano 'to kasi nasa topic natin, 'no. Oo. Mapababa na niya ang singil kung, alisin ang value added tax or VAT nito. Ito kasi yung VAT, nakikita niyo kapag bumili kayo ng 7-Eleven, nakikita niyo yung VAT diyan, eh. 'No? Pero diin ng, kalihim, kailangan pang, pag-aralan maigi ang panukalang VAT removal para matukoy kung ikabubuti ng buong bansa. Bagamat suportado, sinabi ni Garin na hindi ang Department of Energy ang magdedesisyon nito, kundi ang economic manager at Kongreso dahil may mas malawak itong epekto sa ekonomiya. Kailangan kasi aniyang masiguro na balance ang mababang electricity cost sa ibinibigay na serbisyong publiko ng gobyerno. Tama talaga. Kahit nga itong tax, eh, alam naman natin sino yung nag-ano ng excise tax, 'di ba, yung nakaraang administrasyon. Ako sang-ayon ako dito na sana tanggalin na ito. Kaya ito, sana madesisyonan na ito ng ano, 'no, ng, Kongreso. 'No, madedesisyonan ito ng economic adviser, ng mga economic advisors at ng Kongreso. Kasi hindi naman tayo nag-aano dito, eh, yung nagbebenepisyo dito, mga kasabayan, mga ka-sponsor, ibang tao, hindi tayo, eh. Yung mga private sectors, hindi yung, gobyerno, 'di ba? Pero hindi natin alam kung ano talaga yung, kaloob-looban nito. Pero para sa akin, mas maganda sana para maibsan din yung, bigat, bigat ng, pagtaas ng kuryente, pagtaas ng, kung ano-ano pa. Kasi dito sa VAT na 'to, eh, value added tax na 'to, eh, parang, nagbabayad tayo dito sa ibang tao na, ay naku, na hindi naman natin obligasyon talaga, 'di ba, mga kasabayan, mga ka-sponsor. Opinyon ko 'to, ano pong masasabi niyo diyan? Anong opinyon niyo diyan, mga kasabayan, mga kasi 'pag napag-usapan natin dito, maraming matatalino po dito, mga kasabayan, mga ka-sponsor. Laging nagpupuna, "Mali yung ano mo bro, mali yung ano mo boss." Eh, kanya-kanya tayong opinyon, eh. Kaya nga opinyon, eh, 'di ba? Kasi bukas saloobin natin 'yun, eh, 'di ba, mga kasabayan, mga ka-sponsor. Bago po tayo, maghihiwalay-hiwalay, 'no, magkikita po tayo ulit bukas. At ating, talakayin yung mga iba-iba namang issue, sa ating inang bayan na nakakainan na talaga.
Eto si Ma'am Garin, mega love shoutout po sa mga Garin po diyan 'no, sa, Western Visayas, ayun. Itong si Ma'am Sharon Garin. Marami din na issue ito pero ganyan talaga pag ikaw ay naging pulitiko marami ka talagang issue. At saka kahit na yung, past, ano pa issue, binabato sa'yo, anak ng buhay. Mas maganda sa talaga na pag-aralan itong maigi itong, value added tax removal patungkol sa para sa ikabubuti rin ito, patungkol din ito sa ikabubuti ng ating, buong bansa, 'no? Kasi hindi natin alam naman natin kung saan pumupunta pero parang nag-oobliga tayo na hindi naman natin obligasyon. Nakuha niyo po yung punto ko mga mga ka-sponsor, mga kababayan ko. Tapos ito naman yung mga magagaling diyan 'no, mga utak DS, mga DS, mga utak dilis diyan, mga mga ka-sponsor, lagi na lang isinisisi kay PBBM. Oo, lagi na lang isinisisi dito tapos sa gobyerno. May nung panahon pa nga ng, ni former President Ramos, nagbibintahan na ng pagmamay-ari ng Pilipinas, binibenta na sa ibang bansa, 'no? Ako, magbigay lang ako ng ano, ito kasi 'no, sa lahat ng presidente pang-anim si President, Bongbong Marcos. So, parang 10 virgins lang, 'no? Yung 5 ay hindi nagpe-prepare. Tapos itong si PBBM maraming pini-prepare, mga proyekto para sa pagkakaunlad ng ating bansang Pilipinas. Tulad nito ng, sinabi ng ating, Energy Secretary Sharon Garin na bunsod dito sa kanilang, mga inisyatibo bilang kanilang, pangunahing mandato na mapababa niyang singil 'no, at alisin ang value added tax or VAT nito. Kasi mas maganda kasi ito 'pag, natanggal ito pero kung, mas maganda kung nagbibigay ito ng katiwasayan, una sa bulsa mo, sa bulsa natin ng mga consumer ng, kuryente, ng gasolina, oh, 'di ba? Mga renewable energies, 'di ba? Kaso lang, ito naman yung mga magagaling, laging sumasangga, 'no? Imbis na kaya nga pinag-aaralan para mapatupad ito kung ano ang epekto nito at kung ano ang maibigay nito sa komunidad, sa mga tao, sa lahat ng mga consumer, sa buong Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas. Kasi ang bansang Pilipinas natin eto, late bloomers tayo, dahil sa mga kurakot diyan, 'no? Oh, ikumpara natin 'no, kahit sabihin ko hindi ko kumpara, sabihin niyo naman ikukumpara ko tulad ng Singapore, ang liit-liit ng Singapore, bakit? Hindi sila masyadong korap. Iniisip nila yung, kapakanan ng sambayanang Pilipino, hindi nila iniisip ang kanilang bulsa at ang kanilang mga nepo babies. 'Di ba mga kasubaybay, mga ka-sponsor, anak naman ang buhay niyo, oo. Kailangan natin 'to, 'di ba? Naman ang buhay niyo talaga, 'no? Oh, puro kayo puna, puro kayo dada, hmm, oh, puro kayo balahura, wala naman kayong ginagawa. Kasi 'pag na-implement ito at, kung ito ay magbibigay ng kaginhawaan sa mga consumer, 'di ba ang bansang Pilipinas din, ang buong bansang Pilipinas din, ang magbebenepisyo nito. Kaya sana ang masasabi ko dito sa lahat ng nakaupo, sa lahat ng gustong pabagsakin ang administrasyon, ang masasabi ko lang po 'no, sa inyo, tulungan niyo po ang presidente. Huwag kayong puro kung may kaso harapin, kung may, issue sa inyo sagutin. Yun lang naman ang gusto namin mga nasa komunidad, mga ordinaryong Pilipino. 'Di ba po? Kasagutan, pagbabago, o kaunlaran, ayun ang gusto namin mga simpleng mamamayang Pilipino. Ayaw namin ng rally, ayaw namin ng kudita, ayaw namin ng gulo, ayaw namin ng martial law.
kung hindi ang kailangan natin ay pagbabago. Pagbabago patungo sa kaayusan, sa kaunlaran, at sa kapayapaan. 'Yun ang magandang advocacy, 'di ba? Matulungan yung mga mahihirap, yung mga tamad may makapagtrabaho na, oh, yung mga may mga sakit ay mapagamot na, 'di ba? 'Yun lang naman ang gusto natin mga kasabayan, mga ka-sponsor, wala ng iba, eh. Ayaw natin ng gulo. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. May leta na peke, may leta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. May leta na peke, may leta na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na